What's going on, guys? It's your boy Francis from King Francis Game Farm. At ngayon, um, may topic tayo ay kung paano daw magpadami ng magagaling na manok. So, tatry natin i-summarize to at simplehan. So, simpleng-simple lang. Una, kumuha kayo ng 2 pairs. 2 pairs. 2 pairs sa magkaibang ay 2 pairs sa kilalang magmamanok sa inyong lugar. So, dalawang pair sa dalawang kilalang magmamanok sa inyong lugar. Ayon. For example, sa amin, ang kilala sa amin ay ang aking tito na si Sir Nito Mendoza ng Fantastic Ella. At Jam SB Game Farm ng Bulacan. So, kumuha kayo ng tig-isang pair dito sa mga kilalang mananabong sa inyong lugar. Or kahit di sa inyong lugar, kung saan nyo gusto. Kung ano yung kursunada nyo, kung sino yung idol nyo. 2 pairs. Pero, kailangan ay magkamukhang linyada. Ano ibig sabihin? Kukuha ko ng isang pares ng Golden Boy sa Fantastic Ella. Yan. At isang pares naman sa Jam SB. Golden Boy yan ah. Ayan. Sa Golden Boy ng Fantastic Ella, may different infusions na yan. Ano yung infusions? May iba-ibang nilagay na dyan na iba't ibang linyada na nilagay dyan. Si Sir Nito Mendoza na siya lang yung nakakaalam. Sa kanyang Golden Boy, may iba-ibang infusions na dyan ng iba't ibang lahi. Sa Jam SB Game Farm, meron na rin iba-ibang infusions dyan na sila lang nakakaalam. Kasi guys, tandaan nyo, wala naman talagang pure na manok. Pataasan lang talaga ng dugo. Pero, sa isang manok, may iba't iba tayong infusions. So, anong gagawin natin ngayon? Yung cock ni Fantastic Ella is i-prepare mo dun sa hen ni Jam SB at yung Golden Boy ni Fantastic Ella na hen, i-prepare mo sa cock ng Jam SB Game Farm. Ganyan lang ang tinatawag naming shortcut ng mamananabong. Ayun yung shortcut. Ang tawag dyan is line breeding. And guys, ayun yung pinaka-shortcut dyan. Hindi na kayo malilito. At parang nakakross na rin kayo kasi may iba't ibang infusion na nakalagay dyan. At hindi pa magiging chapsuy yung manok nyo. At mas malaking chance nyo manalo at magkaroon ng magaling na manok kasi kumuha kayo sa mga kilalang at magaling na mananabong sa inyong lugar o yung mga idol nyo. Kaya ba't pa sila naging kilala kung di magagaling yung manok nila? At syempre, nagbebenta yung mga yan. Ayaw nila masira yung pangalan nila pag binentahan kayo ng hindi magaling or losing line. Lahat yan winning line. Nagkakaiba na lang talaga yan sa conditioning. Ayun guys. Kaya itong pairing na to, sigurado ako, papalo yung manok dyan. 100%. Papalo yung manok. Magkakaiba lang talaga sa conditioning or sa pointing or training. Kasi dun na tayo nagkakaiba guys. Pero itong ganito, malaki na yung chance nyo manalo. Pag itong pairing na to, nag-produce na sila ng kanilang offspring. At yung, for example, itong offspring na to is nanalo na ng 3 or 5. At gusto niyo siyang i-breed. At gusto niyo mapanatili yung linyada niya. Doon niyo lang siya pwedeng ibalik sa nanay or tatay niya. Ayan. Yung offspring. Ibig sabihin yung anak nila. Yun yung tinatawag na inbreeding.
para mapanatili nyo lang yung breed. Mapanatili nyo yung dugo nung ginawa nyong manok. Okay? At tandaan nyo rin guys kung ano yung hen. Kung ano yung hen na talaga nagpo-produce ng mga winning line na manok. Laging tatandaan yan guys. At kung gusto nyo naman mag-crossbreed, wala rin naman problema. Kasi guys, ito yung fact sa mundo ng sabong. Walang perfectong manok guys. Meron tayo is correcting. Pwede tayong mag-correct. Wala kasing perfectong manok. Ano ibig sabihin? Meron kang inahin na nabili. Maganda siya, pero may flaws siya. Ibig sabihin, hindi siya perfecto. For example, yung inahin mo, medyo maliit, medyo pandak. E di itama mo, ipares mo siya sa golden boy. Kasi yung mga golden boy matatangkad. O for example, yung nakuha mong cock, medyo kulang siya sa katawan. Iko-correct mo siya. Ipapares mo siya sa roundhead kasi yung mga roundhead is kilalang magaganda yung katawan. For example, Boston Roundhead, Allen Roundhead, mga roundhead, basta roundhead. So, walang perfectong manok guys. Nasa sa inyo kung paano nyo i-correct yung manok at makukuha yung tamang cross para ipanglaban nyo. So, yun lang guys. Doon tayo nagbe-base. Lalo na sa mga breeding natin. Kung gusto nyo hindi na kayo malito, mag-line breed na lang kayo. Pero gusto nyo, for example, itatama nyo yung kakulangan ng manok, kailangan mag-crossbreed talaga kayo guys. So yun, ginagawa namin tong tatlo. Ginagawa ko yung line breed kasi dito yung pinaka nagpo-produce ng mga winners. Pati rin yung crossbreed kasi dito rin nagpo-produce ng winners kasi nga dito tayo nagko-correct sa crossbreed. At ginagawa lang namin ng inbreed kapag gusto na namin i-breed yung mga winners namin at gusto naming mapanatili ang dugo o linyada ng aming mga winners. So, ayan ang aming ganyan kami magpadami ng manok. Ganyan kami. Ayun yung formula namin. At nagkakaiba lang talaga tayo lahat sa conditioning. At syempre, wag kayo magko-crossbreed ng iba't ibang linyada guys. Wag kayo magko-crossbreed ng iba't ibang linyada or wag yun nang i-breed yung mga hindi nyo alam na linyada kasi malilito lang kayo at magiging chop suey lang yung manok nyo. Malilito na yung manok nyo kung ano ba talaga yung laro niya. Hanggang 3-way lang tayo dito sa crossbreed guys. Lagi nyo tandaan, 3-way cross. Pag 4-way, hindi na po pwede yan guys. Malilito na yung manok kung ano yung laro niya. At yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Kung may tanong kayo, pwede rin naman kayo mag-comment. Pwede nyo i-chat. Pwede nyo ako i-chat sa aking Facebook, Francis Game Foul. Pwede nyo kayo mag-comment dyan sa King Francis Game Farm sa aking YouTube account. At pag na-reach natin yung 1,000 subscribers, magpapag-giveaway ako guys ng isang bulik. Ayan guys, tandaan nyo yan. Yun lang, salamat, keep safe, God bless.